Praise the Lord! At isa pong maganda at mapagpalang araw sa inyong lahat. Bilang isa pong pastor, ini-encourage ko ang bawat Kristiyanong nakikinig ngayon na mas lalo pang palalimin, pag-alabin at pagandahin ang iyong relasyon sa Diyos. Tandaan po natin ito. Hindi po automatic ang pagkakaroon ng tinatawag na spiritual wellness. Actually, it is something that we need to work on. It is something that we must decide, plan, and commit to do. At sa araw pong ito, pag-uusapan natin ang subject na commitment. I really hope na ang bawat isa po sa atin ay nakapag-decide ng manampalataya kay Jesus. And of course, tinanggap na po siya. At kinikilala siya for who He is and who He claimed to be. Ngunit, alam niyo po ba na hindi po ito nagtatapos doon? Actually po, simula pa lang po yun. Pakinggan niyo po itong mabuti. God is calling you and me to stand up and be counted and make a total commitment to Him. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo nakasulat sa Book of Exodus chapter 19 verses 4 to 6. Ang Diyos po ang nagsasalita dito, makinig po tayong mabuti. You yourselves have seen what I did to Egypt, and how I carried you on eagle's wings and brought you to myself. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. Although the whole earth is mine, you will be for me a kingdom of priests and a holy nation. These are the words you are to speak to the Israelites. Here we see God asking the new generation of Israelites to make a commitment to Him. By the way, sa punto pong ito, halos 2 buwan na pong sumusunod ang mga Hudyo sa kanilang leader na si Moses, ang pinili ng Diyos. Halos 50 araw na po silang nakadepende sa Diyos sa kanilang kinakain at iniinom. Tumawid po sila ng Red Sea, tumawid din po sila ng disyerto, habang sinusundan po nila ang haligi ng ulap sa araw at haligi ng apoy sa gabi, na nagre-represent po sa Diyos na gumagabay at nag-iingat po sa kanila. Ang tanong, hindi pa ba sapat ang commitment ng mga Israelita sa Diyos sa kanilang ginawang pagsunod? Lumalabas po na hindi pa. Hindi po kasi isang casual na relationship ang hinihingi ng Diyos sa mga Israelita. Ang mga liwanag po na hinihingi rito ng Diyos ay isang lifetime commitment. Pakinggan po natin muli ang sinabi ng Diyos sa Exodus chapter 19 verse 55a. Now, if you obey me fully and keep my covenant, then out of all nations you will be my treasured possession. At sinasabi po ng Diyos sa atin ito ngayon, kung magko-commit ka sa akin ng lubos, tatanggapin mo ang aking nag-uumapaw at hindi mauubos na pagpapala. Wow! Kaya lang ang tanong, are we willing to totally commit ourselves to Him? Ngayon, basahin po natin na nakasulat sa Book of Romans at alamin po natin kung ano ang sinasabi ni Apostle Paul tungkol sa commitment sa Diyos. Romans chapter 12 verse 1 sa New King James Version po, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. So ang una po na dapat natin tandaan tungkol sa commitment na ayon po kay Paul ay ito. Commitment is reasonable. Ayon po kay Paul, ang pag-commit ng ating buhay sa Diyos ay ating reasonable service. Meaning, ito po ang ating logical at sensible na response sa kabutihan po ng Diyos. Nire-remind din po tayo ni Paul na ang motivation ng ating commitment sa Diyos is to be remembering the mercies of God. Ano-ano po ba ang mga dapat nating tandaan tungkol sa mercies of God? Sa Romans chapter 3 verse 23, ipinakita po ni Paul ang ating miserable condition. Nakasulat po, all have sinned and come short of the glory of God. At sa Romans chapter 6 verse 23, sinabi niya po ang kabayaran ng kasalanan, for the wages of sin is death. So this leaves us helpless and hopeless. Ano man po ang gawin natin to resolve the problem of sin. But praise be to God dahil nagkaroon po tayo ng pag-asa ng isulat po ni Paul sa Romans chapter 5 verse 8, but God demonstrates His own love for us in this, while we were still sinners, Christ died for us. At sa Romans chapter 6 verse 23, yung second part, nakasulat po, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Then, sinabi po ni Paul
sa Romans chapter 8 verse 1 na ang sacrifice ni Jesus sa cross ay nagbibigay po sa atin ng katiyakan na therefore, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Glory to God. Tunay nga po na dahil sa mercy ng Diyos, iniligtas niya tayo sa tanikala at kabayaran ng kasalanan, which is death. And He initiated a love relationship with us. The mercies of God may also refer to God's acts of showing His goodness upon us by giving us His blessings without measure. Actually, wala po tayong possession na hindi po galing sa Diyos eh. Amen po ba? We owe God for everything we have. Ngayon po, pakipikit nga po natin sandali ang ating mga mata. Please. At isipin po natin ang lahat ng ginawa sa atin ng Diyos. Isipin po natin ang masaganang habag na atin pong natanggap sa Kanya. At base po sa natanggap natin, hindi ba dapat lamang na i-commit natin ang ating buhay sa Kanya? Ito po ang dahilan kung bakit sinabi ni Paul na ang pag-commit ng ating buhay sa Diyos ay ating reasonable service. Dapat lang po tayong maglingkod sa Kanya. Ang number 2 po na dapat nating malaman tungkol sa commitment, ayon po kay Paul ay ito: commitment is voluntary. Kapansin-pansin po na hindi sinabi ni Paul na I command you, kundi ang sabi niya po ay I beseech you or I beg you. Gusto pong ipaunawa sa atin ni Paul na ang commitment is something that is completely up to us. Hindi po tayo pinipilit ng Diyos, hindi niya po tayo pinupuwersa na i-commit ang ating buhay sa Kanya. Kahit na sa totoo lamang, napakalaki po ng investment niya para sa ating kaligtasan. At mga pangakong ibe-bless niya tayo kung tayo susunod sa Kanya. These are not meant to pressure us to commit our life to Him. Voluntary po ang commitment. At kung ito po ay voluntary, then it is to be done willingly, gladly, freely, and not motivated with something being desired. We commit our life to God hindi po dahil sa kailangan natin. We commit our life to Him dahil po sa gusto natin. Commitment must be done with all our heart. Ang number 3 po na dapat natin tandaan ayon kay Paul tungkol sa commitment ay ito: commitment is not partial. Paul goes on to encourage us in Romans chapter 12 verse 1b to present our bodies as living sacrifices to God. Ang salita po na present ay Greek word na ginagamit po sa pag-aalay ng sacrifice. Noon po kasing Old Testament, ang hayop na iniaalay was committed to the priest para patayin at ihandog po ng buo sa altar. Hindi po ito isang partial sacrifice. Sa konteksto pong ito, pinayuhan po ni Paul ang lahat ng mananampalataya na i-commit ang kanilang buhay sa Diyos. Believers are told to present their lives on God's altar as living sacrifices in willful response to His goodness and mercies with the understanding that there is no such thing as partial commitment. To commit ourselves to God means that we are to totally surrender ourselves to Him, entrust ourselves to Him, and place ourselves at His disposal. Pag tunay po ang iyong commitment, ang ibig sabihin lang yan, wala nang atrasan, wala nang bawian. Pag pinatatakbo po ng piloto ang eroplano para maka-take off, may certain point po kung saan ang eroplano ay hindi na dapat manatili sa lupa. Pag na-cross na po ng piloto ang line na yon, he is now committed to take off and fly. Dahil kung hindi po, malaking disgrasya ang posibleng mangyari. Hindi na pwedeng magbago ng isip ang piloto sa kanyang commitment, ang mag-take off. Ito po ang malungkot. Marami sa mga Kristiyano ang hindi po maka-take off. Nakaupo lang po sila, nakikinig. Wala po silang kinabibilangang ministry. Meaning, hindi po sila nakapaglilingkod. Kaya hindi po sila maka-take off. Hindi sila totally committed. Ikaw kaya kapatid, naka-take off ka na ba? Na-commit mo na ba ang buhay mo sa Diyos? Naglilingkod ka na ba? You see, we are either committed or not committed. Wala pong middle ground. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat,
Patawarin mo po kami sa aming kakulangan ng commitment sa iyo. But right now, we surrender our lives to you. We offer our bodies to you as a living sacrifice, holy, acceptable to you, which is our reasonable service. Nais po namin maglingkod sa iyo in whatever capacity you want us to. Gamitin mo po kami, my Lord, as we totally submit our lives to you. We praise and glorify your name, my God. And in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you. The Lord be gracious unto you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Stay safe, everyone. Stay COVID-free. Stay healthy. And finally, be strong in the Lord and in the power of His might. Glory to God.